Saan picture mo kayo, sir? Okay. Isang masayang araw na naman sa ating lahat mga boss. Boss G TV nga pala, nagbabalik sa pag-vlog. So kung bago ka lang sa aking munting channel, pakiclick mo na yung subscribe button at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong video dito sa ating YouTube. For today's video nga pala, kung makikita nyo mga boss, pinalipat ko yung mga gulong sa harap ng aking Innova papunta dun sa likod, tapos yung reserva na bago pinalagay ko sa may harap kasi nga nag-aaya yung anak kong panganay na magbiyahe papuntang Baguio. Di ba nga kung napanood niyo yung aking vlog doon sa kanyang graduation, ang hiling niya mga boss talagang pupunta kami sa Baguio City para ipasyal siya. So ang gagawin naman ni Boss G talagang tutuparin niya kasi yun lang naman yung munting hiling ng kanyang mahal na anak. A few moments later. Boss, 4:18 ng umaga. So bibiyahe kami ng Baguio. Walang running, walang pagdating namin ng Baguio kami. Bahala na. Sa makulit lang itong mga bata. Gusto pumunta ng Baguio. Pagbigyan natin. Gaya ng sinabi ko, di ba? Simple lang yung kahilingan niya. Pagbigyan natin. Huwag nila ako sisihin kung umulan. Yun lang. Alis kami. 4:18. Time check mga boss. 5:01 ng umaga. Diretso tayo ng Florida ng pag-start. Tsaka natin pinalinis yung windshield natin. So, sobrang lamig. Nagmumulis. Ang hirap magbiyahe. Malabo yung windshield natin. So, diretso tayo ngayon sa may Florida Blanca. Magbiyahe tayo ng Baguio City. Nasa Florida Blanca na tayo mga boss sa Esitex. So papasok na tayo ng Esitex. Tara. Naloadan mo yung ano natin? Magkano kaya yung ano natin balance Sabi niya stop. 557. Meron tayong 557 na balance. So let's go Baguio. Makulit kayo ha. Ngayon may araw dito. Hindi ba alam sa Baguio. Inabot na tayo ng umaga, ano ma'am? Sabi natin pa naman, yung mga bundok yun. Kabundukan ng Pampanga pa lang, pero papunta tayo na kabundukan na Baguio. Ano kaya naghihintay na kapalaran sa atin sa Baguio? Maulan ba o maaraw? Okay nyo ano? Masarap na natin ha?
Florida kasi ito yung alam kong way na diretso hanggang La Union. Diretso itong ECTEX. Pagkatapos ng ECTEX, TPLEX, ang ano natin ito is La Union na. So wala na ibang dadaanan, kaya alam ko ito yung fastest west, fastest papuntang Baguio. Nadaanan ko to noong 20, ano ba yun? Kailan tayo nagbiyahe? 3 hours lang. So kaya nyo ito 5:25, siguro nasa taas tayo ng Baguio is 8:25. 3 oras. Pinaikli na dating 5 hours, pero dahil may ECTEX at TPLEX na, ganda ng buti. Buti walang ulan. Tapos naka-maintain tayo sa takbo natin na 100. Let's go Baguio! For heavy flight, you can count on me. Normal runs from September 16, 2022 to September 16, 2024. Ready to exit from November FCP 174. Sobrang lamig mga bes. Tarlak pa ang lamig. Aircon pala itong malamig. Naka-aircon pa. Nakalupa yan ha. Nasa Rosario, La Union na tayo mga boss sa toll plaza. So umalis tayo ng Pampanga doon sa ECTEX is 5:25. So ang oras natin ngayon 7:10. Nandito na tayo sa may Rosario, La Union. So yung bundok, yun na yung Baguio. Mabayad muna tayo. Hindi ko kasi alam kasi parang insufficient yung balance nito yung easy trip. Kaya ugaliin nyo na may laman dapat yung easy trip para iwas sa ganitong pagpila. Hindi may iba dun sa kabila. Dire-diretso na sila. Kasi may laman yung easy trip dun. Mali pala yung sinabi ko mga boss. Dapat pala ang gamit natin dito sa TPLEX yung auto sweep R-feed natin mga boss. Stop over tayo dito sa may Rosario, La Union mga boss. So siyempre nag-CR tayo. Malinis yung CR nila dito pakita mo. Malinis. So Clean restroom. Recommended siya, recommended. Malinis siya. So kanina naka-jacket ako, sobrang lamig ng sasakyan. Ngayon pagbaba ko dito, ang init. Hindi ko pala malamig. Ngayon na natin dito yung natin. So proceed tayo. Biyahe tayo papuntang, dadaan tayo ng Marcos Highway kasi meron tayong kababayan na Kapampangan na nagsabi dito mas maganda raw dumaan sa Marcos Highway kasi meron pala nangyari nung Monday dito. Nagkahipo-hipo pala dito sa may Rosario, La Union, hindi man binalita sa news. So ito, kung makikita nyo ito, yung park na yan, tungkap pala yung bubungan yan, ginagawa pala ngayon. Kanya-kanya
Ganyan So pala parang ginagawa. may nagdilim daw nung last Monday dito, dumilim daw yung paligid tapos lumakas yung hangin. So yun nga. So ang payo niya sa akin, daan daw tayo ng Marcos, wag daw tayo dadaan ng Cannon Road kasi marami nahuhulog ng mga kahoy. So tara na. Habang maaga, iinit pa niya, no? Tara na, let's go. Uy, tara na, let's go. So, paakyat tayo ng Marcos Highway. Dito tayo dumaan, hindi tayo dumaan doon sa kabila sa Cannon Road. So, Marcos Highway tayo mga boss kasi yung isang kababayan natin na Kapampangan doon, sinabi mas maganda nang dumaan dito sa may Marcos Highway kaysa sa Cannon Road. May mga nahuhulog pa rin ng mga kahoy, mga iba't ibang debris, baka ma-aksidente tayo. Kaya payo niya, pag Marcos Highway na lang tayo. So dito tayo. Bundok na nga pala tayo. Umiti kung dadalang ang power. Isip natin maulan, pero mainit pala ngayon. Buti nanalo yung mga bata. Hindi dapat tayo aalis dahil nagtingin ako ng weather forecast ng Baguio City. Maulan hindi pala talaga hindi pala tama talaga yung sinasabi ng weather forecast. So nanalo sila, ito nagbiyahe tayo. Hindi sana talaga ako tutuloy magbiyahe ng Baguio mga boss kasi nga nag-check nga ako sa weather forecast ng Baguio City nakalagay doon 90% na maulan daw noon nag-check ako. Pero sabi ng mga bata, tuloy daw kahit na may ulan, hindi raw nila ako sisi. So yun nga, nagbiyahe nga kami ngayon. Makikita nyo naman po dyan sa video na walang kaulan-ulan mga boss. So nagwagi yung mga bata. Natuloy kami magbiyahe ng Baguio City. So ito nga, napakaganda at napakaliwalas ng panahon mga boss. So walang ulan, natuloy kami dito sa Baguio City mga boss. Yay! Tayo sa may Baguio City.
Napakadali na lang ng pagbiyahe dito sa Baguio City mga boss. So from Florida Blanca, Esitex hanggang sa Rosario wala mang 2 oras yung biyahe. Tapos pagpaakyat ka na dito sa may Benguet papuntang Baguio mga boss, lamang 1 oras. So all in all na tinakbo ko sa kalsada mga boss, halos wala ng 3 hours yung pag-akyat dito sa Baguio mga boss. So nandito na po tayo sa may Marcos Highway Tunnel mga boss. So malapit na tayo dun sa may Baguio City. Dito na tayo sa mga boss, sa Stone Kingdom. Kasama natin si Manny Madonna. Tara! ₱100 per head yung entrance fee dito sa Igorot Stone Kingdom mga boss. Tapos yung bata is ₱80. Tapos yung senior citizen is ₱80 din po. Tapos yung parking fee dun sa labas is ₱100. So pag napapunta ka dito sa may Igorot Kingdom mga boss, masusulit naman. Sobrang ganda ng tanawin. Tapos yung masarap sa pakiramdam dito mga boss, yung pag lumalapit sa iyo yung pag or yung ulap galing sa taas, napakalamig, parang nakabukas na aircon or nangyayelo, napakasarap sa pakiramdam. Dito sa Igorot Stone Kingdom mga boss, sobrang laki ng papasyalan mo. So mga ilang oras mo rin tong iikutin, kaya ihanda mo yung sarili. Kailangan meron kang mahabang oras sa pagpasyal. Grabe yung akyatan mga boss. So sumumpong dito yung tuhod ko, sumakit pero kinaya pa rin. Nakakabilib rin yung nanay ko, kasi nanay ko ay ilang years old na siya, 76 years old, pero kinaya niya yung pag-akyat dyan sa Igorot Stone Kingdom mga boss. So nakakasulit yung ganda mga boss. Hindi ka nakakaramdam ng pagod. Yun nga lang, sumakit lang yung tuhod ko kasi nga may bakal pa yung paa ko mga boss. So kinaya natin.
Ano? Maganda ba? Mga boss, tinupad ko nga pala yung munting kahilingan ng anak ko na umakyat dito sa Baguio, magbiyahe kami dito sa Baguio. Dahil nga yung unang vlog ko, yun dun sa graduation niya, is ayaw niya magpahanda ng kahit na ano. Ang gusto niya is magbiyahe kami dito sa Baguio City at mamasyal. So ito na nga, tinupad ko na yung pangako ko sa kanya. Tsaka yun dun sa pamangking ko na sa Briel, yung nanalo siya ng munting mutya ng San Antonio. Ito na yun. Tinupad ko yung pangako ko sa kanila na ipapasyal ko sila dito sa Baguio City, mga boss. So nandito na nga kami sa may Igorot Stone Kingdom, ang first destination namin, mga boss.
Grabe mga boss to. Kakagaling lang natin dun sa Igorot Stone Kingdom. Nandito tayo sa may parking. Kababa yung ulap. Ganda. Ganda dito sa Baguio. Oh, lamig. Lamig doon din, ha? Oh, sarap. Kakatapos lang namin doon sa Igorot Stone Kingdom. So pahinga lang ng konti. Kumain yung mga bata doon sa Tapos punta naman tayo sa Mines View. Doon po Igorot Stone Kingdom doon. Daming tao. Grabe. Baba ng baba ng ulap mo. Wow, sarap. Lamig. Parang nakabukas yung aircon. Lamig. Grabe, wow. Sarap sa Pero hindi na ganun kalamig. Dati mga panahon namamasyal kami dito, malamig. Kailangan mo talaga mag-jacket. Ngayon paalinsangan na. Kung hindi bababa yung hindi mo mararamdaman yung lamig ng Baguio. Baba yung ulap kung dumadaan sa atin. Sarap. A few moments later. Nandito naman tayo mga boss sa La Trinidad. Babaw ng ulap. Yung mga anak ko naglilibot, nag-iikot-ikot. Ganda. Baba ng ulap. Lamig.
moments later. A few moments later. Mami. Sam, bili ka ng walis, baka alam mo nang gamitin yan. Bibili ka ng walis bro. Walis. Sila pa bilang yan. Para alam nilang gamitin. Yan mga boss, nakagala kami magpamilya. Kasama si Mami Madonna. Yung mga anak ko nandoon sa likod. Namimili ng souvenir. Hayaan ko sila dahil may pera sila. Nandito kami sa harap ng The Mansion. Ito yung hiniling ni Sam na regalo niya. Yung gumala kami dito sa Baguio. Pinagbigyan naman natin kahilingan niya. Dapat pala man po hindi kami matutuloy kahapon kasi nag-search ako dito sa weather forecast ng Baguio. Sabi maulan pero ngayon wala naman ulan. So natuloy. Tuloy na tuloy yung ano namin. Dito binuksan na yung ano pala. Binuksan na yung fountain. Ganda. So akala ko maulan dito sa Baguio kaya ayaw sana namin tumuloy ng mama niya dahil sinearch nga namin, nag-search kami sa weather forecast ng Baguio. Sabi 90% na may thunderstorm. So mainit naman ngayon, maayos yung panahon. So natuloy kami. So napagbigyan yung kahilingan niya na mag-camping dito sa Baguio.
Sa gabi siguro maganda to na may. Sa gabi siguro maganda to. May ilaw eh. Ganda. Ano? Wow. Tayo ka dyan, ma. Dito tayo na. Ganda ng view. Tapos magkaano na dyan yung fountain na malaki. Bubukas. Ano? Yun. Yung fountain. From City of Pines. Dito kami ngayon. Ganda oh. Ganda. Ganda dito sa Baguio. Oh my God! Wow! A few moments later.
few moments later. Nga bete. Natangas mo kayo na. Ah, Yan na yung suko. Kung ganun kitang kaya dito. Saan? Yun sa lang? Camping tayo mga boss, dito tayo sa gilid ng kalsada. Ano to, yung daan papuntang Waynesview. Dulo ng Waynesview. Puno ng sasakyan, kaya dito na tayo. Gumawa tayo ng kape. ano ba? Ala kaya. Sensiya. Ganyan ka ka. Yan. Okay, mama. Balang magbukukan ako, magbukukan. Ayaw ko. Hindi ka ma. Paano? A few moments later. Kakatapos lang namin kumain doon sa may Mines View mga boss. Doon kami nag-set up ng ano namin, ng table at chair at nakapagluto ng pansit canton. Tapos nung madaanan namin ulit tong right park, ganito pala kaganda to sa gabi mga boss. Ang liwanag. Tapos dumiretso na po kami ng ano mga boss, ng SM Baguio City. So dito muna kami magpapalipas ng ilang oras. Tatambay kami dito sa may rooftop niya mga boss. Alam nyo ba mga boss, ang dami nakukyutan kay Chloe dahil doon sa biniling damit ni Sam, binihisan niya to. So bawat makasalubong ni Sam pinapansin talaga si Chloe dahil doon sa kanyang suot. Napakaganda naman kasi, talagang lumabas yung cuteness ng aso, ay ni Chloe.
Durot ya, durot. Last na mo, last na mo. Last na mo, last na mo. Yun, takbo dun, go, takbo dun. Takbo na mo. Tara na mo. Buri na pamanik ka rin eh. Pansamantalang nakatakas sa ano, sa problema sa buhay. Nandito kami ngayon sa SM Baguio City kasama ang aking mami. Ba't makagling ka ba? Nakatabuklas siya. Uy, ngayon lang yan nakakatakbong ganyan. Tara. Sa ano to, di ba? Sa rooftop, no? Pinakataas ng SM City Baguio. Ang ganda pala dito. Ayan. Pasyalan talaga, nakaka-relax talaga mga boss. Tulog pala nagsashopping. Wala kang pang shopping. Dito ka lang. Tambay ka na. Ika nang takap. Ay, magkano na kayo? Ay, tabintik. Yun. Uy, tara. Ulan na. Sipunan ka niyan, ay. Sipunin ka. Tara doon tayo dito. Oh, baka madulas ka, ma. Asan? Ay, nasa mo? Oh, park. Yeah. A few moments later. 3:30 ng umaga mga boss na madaling araw. Nasa Burnham Park ako naka-park sa may parking area niya doon sa malapit sa police station. So yan 3:30 AM na yan. Halos tulog na lahat ng mga kasama ko. Alam nyo ba kung saan sila natulog boss? Si boss madam ko, tapos si Mami Madonna, si Brel, si Sam at si BA natulog doon sa loob ng Innova. Si AJ at si Yuri yan nakahiga dyan sa lapag. Pinagsapin ko ng kahon. Tapos meron kaming dalang sapin talaga mga boss. So yan, nakakulubot sila ng comforter. So komportable yung tulog ng dalawa. So ako ngayon ito gising pa rin, bibidyo. Tapos iniisip ko kung saan ako matutulog mga boss. Meron pa naman pala akong pwesto dun sa may harapan ng Innova, dun sa driver seat pala mga boss. So dun ako magpapahinga. Hours later. Good morning mga boss. So nandito tayo sa Baguio ngayon. Kinabukasan na to mga boss. So ang layo ng lakaran. Bumili ako ng pandesal at ito, napakalayo ng lakaran. Nasa may Burnham Park tayo eh. Nag-park kasi ako, nag-overnight kami dito sa may Burnham Park. Hindi na kami kumuha ng transit kasi kulang sa budget mga boss. So okay naman. Nakasando lang tayo, ang lamig.
magluluto tayo ng pritong itlog. Tapos lagay natin itong pandesal. Sama natin yung pandesal. Good morning, Baguio City. Sa Baguio tayo. Dami pa lang, kahit na umaga pala dito, ang daming tao. Daming mga pupunta, pumapasyal dito. Lamig, limutang mag-jacket. Mga boss, nagluluto tayo ngayon ng ating agahan. Grabe, mahal na mga bilihin dito sa Baguio. Buti lang yung pandesal, 250 lang isa. Malalaki naman ito. Mahal pa rin yung 250. Kaya ba dapat? Ay, si Samsam talaga. Ano to? Ano kasi ito? Luncheon meat. Luncheon meat. Yung isa hindi namin mabuksan. Walang can opener. Tissue. Tabi saan? Lagi ko napapanood to mga boss sa reel. Sa TikTok tong ano, yung Argentina na meatloaf. Palalabasin sa lata. Ayan mga boss. Patong raw dito. Tapos sundian. Mga lods, mga boss. Yun. Oh, panis. Galing. Talaga? Lalabas lahat? Hindi, ba't nito? Luluto na yata siya. Ayun na! Ayun na! Umangat na! Ay! Galing! Ah, grabe! Ganun pala yun. Ah, galing. Galing na. Oh, napatunayan. Lagi ko makikita ito. Yan yung kaya makikita. Ay! Ay! Papasok! Papasok! Ano ang plato? Kuha ka muna ng plato. Sa side yung ano.
Bakit? Kailangan lumabas siya. Up. Oh, tissue. Oh, tissue. Dito na. Wow, galing naman. Legit, no? Legit siya, mga boss. Pag labas ng itlog, so ito, medyo mainit. Lagay muna natin doon sa tabi. Grabe mga boss, sobrang saya ng experience tong ganito. First, kung na-try ngayon tong pagkakamping ng ganito. Hindi man namin nailatag yung dala namin tent, pero super sulit pa rin yung naging ano namin dito sa Burnham Park. So kahit papano, naka-experience kami na mag-camping kahit sa gilid lang ng daan mga boss. So kung may experience ito, sobrang saya, sobrang hindi mo makakalimutan yung ganitong experience. Napakasaya talaga. I-retry ko ito sa aking alaala mga boss. Alam ko pati yung mga anak ko. Tapos basta sobrang nag-enjoy ako sa ginawa namin unang pagkakamping namin. So panatiliin po natin yung kalinisan. Kung kayo'y ganyan nag-camping, kailangan yung mga pinagganitan po natin, ilagay po natin sa trash bag. Hanggang dito sa Baguio mga boss, hindi nagpahuli sa sumbahan si Mami Madonna. Nakikita nyo ba ngayon siya sa video na yan? Nakisumba siya dyan sa may Baguio City sa Burnham Park mga boss. Sumabay lang talaga siya sa akin papuntang comfort room. Nung makita niya yung mga nagsusumba, tapos sinabi ko sa kanya bakit hindi siya sumali. Aba, hindi pa talaga nagpahuli mga boss, talagang lumapit at tinanong kung pwede. Imagine niyo, wala pang almusal yan ha, hindi pa nagsipilyo yan, hindi pa nagsusumba na mga boss. After namin makakain ng almusal mga boss, so nag-proceed na kami dito sa sa loob ng Burnham Park, yung mga nila dito, mga rides nila sa mga biking. So ito, nag-enjoy lahat ng mga kasama ko dito sa Baguio kasi nag-rides nga sila.
after namin mag-biking mga boss, dito naman kami sa boating. So ang lahat ng gumastos na mga yan sa mga boss, nilibre niya lahat kami, pati dun sa biking at boating. So dito sa ay makaka-experience tayo mag-boating dito sa sa Baguio City. Yan. Hindi, sa'yo muna, Sam. Sa'yo muna. Wag ka muna para umikot doon papunta. Hindi, patras yan. Yan muna. Mabawan mo. Bye, Chloe. Oh. Let's go, bro. Hindi ako pupunta. Didagat ko na. Ito lang ba? Balik ka dyan. Pala ko doon. Pa. Mga boss. Ano naman, Gigi? Hindi. Balik ko yan sa'yo eh. Kaya ako lang yun. Okay, nito. Ay, Ay ka ba, kid? Hindi, patingin ka, kid. Sabon na, kid. Pahay magpapag na. Chloe! Hi, Chloe. Hindi ganda na. Emergency! Ano, baby? Yun na, matras. 1, 2, 3, go! Meron sa babawin best. Oh, game na. Ba't sila nakakalipat sila dito? Pagpakya tayo dyan ngayon. Kaya tsaka Ayan na. Oh, bakse. Kang EJ pa mo. Hey, bakse. Dali, parang pupunta na ka daw. Ayan na. Oh, game. Alin mo ba yan? Magbabahin ko. Masisipang kawe. Okay dyan. Eh, bakse. Di ba dapat yung kay EJ? Dito dapat yung bakse. Ikaw kay EJ. Ikaw din ba? Oh. Yan na, again. Bakse, babe. Ali. Hindi na, magpapata na kami. Dapat ikaw pa. 1, 2, 3. Day! Oh. Mabang pengwada na kayong tour guide eh. Oh. Saguan. Aguli, pangit kumakay. Sige, saguan. Oh, dito naman dito yun. Yan. That's halal. kahit tampa ka rin. Pwede.
siya, no vest, no ride. Mapang may Boracay ta na. Paano din mo ta? Eh, pag-box yan eh. Day, huwag mo lang eh. Dito, Day. Ayan, sa pakita mo eh. A few moments later. After namin mag-biking at boating doon sa Burnham Park mga boss, to aakyat naman kami dito sa Baguio Cathedral. So ilang step din to mga boss, medyo matarik din to, pero kita nyo dyan sa video, napaka ano ni mami, napakatindi, walang sumusumpong sa mga ano niya, kasukasuhan. So ako sumakit yung tuhod ko dito, sumumpong, pero tuloy lang, nag-i-enjoy kasi sa pamamasyal mga boss. After namin dun sa Burnham Park, tapos dumiretso kami ng Baguio Cathedral mga boss. After namin mag-visit sa Baguio Cathedral, ito bumaba na kami. Tapos nag-aya naman si Sam na pakainin kami ng lunch dito sa May Session Road mga boss. So ililibre na naman kami ni Sam ng para lunch. Talagang siya lahat nag-treat sa amin dito sa Baguio, basta't ako sagot ko lang yung sasakyan, ipag-drive ko lang siya, pero yung gastos talaga siya lahat gumastos, pati pang gas at toll gate siya gumastos yan mga boss. So bali ang pinangako ko lang sa kanya is ipag-drive ko siya hanggang dito sa Baguio City mga boss. Ang balak niya pa nga mga boss diretso daw kami sa Bigan. Sabi ko sa kanya may hindi pwedeng magtagal kami na nakasara dun sa shop kasi marami akong kausap, tapos marami akong binabayaran, kaya sabi ko mga next time na lang. So sa mga kaurasan na to mga boss, pababa na kami ng Baguio City, so bumibiyahe na kami. Bali ang dami pa naming hindi na visit sa Baguio, pero sinabi ko kay Sam na sa susunod ay babalik kami dito sa Baguio para puntahan pa yung mga hindi namin napasyalan. So maunawin naman yung bata mga boss. So sabi niya walang problema, basta kapag may time babalik kami ulit dito, at kapag may budget na siya ulit. Sa pag-uwi nga pala namin mga boss, dumaan na ako dito sa Cannon Road kasi kailangan madaanan namin yung pamosong The Lion's Head mga boss. So yan, dapat didiretso na akong bumaba kasi wala akong nakitang parkingan mga boss, pero bumalik ulit ako dun sa taas kasi nag-decide ako talaga na mabidyoan ko sila dito sa The Lion's Head mga boss, para may souvenir talaga si Sam na talagang nanggaling kami ng Baguio. Ang bilis talaga ng panahon mga boss, nung mga nagdaang panahon nung pumupunta ako ng Baguio, mga bata pa lang yung mga anak ko. Ngayon malalaki pa sila sa akin. So talagang sobrang bilis talaga ng panahon, yung mga nagdadaang panahon.
So kapag may time talaga kayo mga boss, huwag nyo kalimutan mag-bonding kayo ng pamilya nyo. Bigyan nyo ng time yung sarili nyo at yung sa mga anak nyo na magawa nyo yung mga ganito na makapamasyal, makalimutan saglit yung may mga problema ba na pinagdadaanan. Bigyan nyo ng time na makabanding sila, pamilya mo. Tulad ako ngayon, sinama ko yung mami ko kasi siya na lang yung kasama namin sa buhay. Wala na yung daddy ko, si mami ko na lang yung kasama namin. Kaya siya, naisipan ko kung talagang malaki lang yung sasakyan mga boss, gusto ko talaga pag nagbiyahe buong pamilya, gusto ko makasama lahat ng buong pamilya sa biyahe ko. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas na loob para magawa yung mga ganitong pagbiyahe. Binibigyan niya ako ng lakas ng pangangatawan kahit na sumusumpong yung tuhod ko mga boss, pero tuloy pa rin ang biyahe ni Boss G kasama ang kanyang pamilya. Kaya nga itong title ng aking video mga boss, tinupad na pangako, dahil tinupad ko yung pangako ko kay Samsam na dadaling ko talaga siya dito sa Baguio, at kay Bril na nanalo ng mutya ng San Anton na ipapasyal talaga namin siya dito sa Baguio City. Yun lang mga boss, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel, ang Boss GTV mga boss. Tapos yun sa aking Facebook page, Team Boss GTV mga boss, paki-like and share nyo na lang yung aking video. Yun lang, maraming salamat. Boss GTV at your service mga boss. Nakababa na tayo ng Baguio City mga boss. Diretso na tayo sa La Union. So let's go, na tayo.